9:19 a.m. This route is toll free. So mga kawasak, what's up sa inyo? Uy, meron pa tayong 300 dito panggas sa kahapon. So today is Sunday. Buksan natin ating electric fan. Kasi may booking na tayo guys. So natuto na ako dyan mag-antay sa apartment ng ating booking, no? Para hindi naman ganun kakainep, no? Nasaan yung vape ko? Iwan ko yung vape ko guys. So hindi pwede yan. Alright mga kawasak, nakuha ko na ating vape. Hiningal ako doon, minadali ko kasi. So ito ay papunta lang din naman ng Dasma to Dasma rin niya. So Dasma to Dasma nga, pero naka-standard pay siya, kaya 205. Unang booking natin is 205 agad guys. Hiningal ako doon. So minessage ko naman, kasi baka mapatagal ako, sabi ko ay nagko-cold start pa lang. Pero nakapag cold start na ako kanina pa guys. So actually nalimutan ko lang talaga yung vape. Pati nga gamot ko talsik eh. So may baon ako laging Biogesic eh. Kasi in case na minsan guys is sumasakit talaga yung ulo ko, mainom ako ng Biogesic kahit nasa biyahe. So hindi naman masama yan, sabi ni John Lloyd Cruz. Then mga kawasak, unang booking ngayong linggo 205. Wala Dasma to Dasma lang. Saan ba to? San Simon, Barangay 7, Dasmariñas City, Cavite. So much better na yan kaysa magpa-Manila, no? Pero malay mo mamaya pag may Manila tayo, go rebels natin yan. Kasi maluwag ngayon, Sunday is walang gasinong sasakyan. Hindi ganun ka-traffic. Grabe, hinihingal pa ako. Hinihingal pa si Kawasak. So yun, let's go. Nice mga kawasak. Unang booking pa lang, paldo na. Paano ko nasabi? May matrasan kaya dito. So guys, unang booking pa lang 268 yung fare ni ma'am, pero binigyan niya tayong 300. Okay na daw. O diba, gaano ka solid yun? Daming basura dito. Tingnan nyo. Tinambakan na ng basura. Grabe naman yung lugar na to, sa may San Simon, sa may Dasmariñas, Cavite guys. So may tip tayong, magkano ba? 268 no? May tip tayong 32 pesos guys dun sa bookings natin ngayon. Booking natin ngayon. So grabe ang basura dun, no? So grabe, nakatambak talaga ang lalaki, ang sako-sako guys. So yan, wala pa tayong booking ulit. So guys, punta na kayo ng mall. Sunday ngayon, it's mall time. So yan nga, unang earnings natin 205 plus 30 na lang, ano, palagay natin 30. 205 plus 30, it equals to 235, no? 235 guys, ang una nating booking. So may problema ako, alam nyo na naman yon. Naiihi na naman ako. Ano tayo ihi dito? So saan ba tayo dumaan kanina dito? Tapos, sige bala na, kanan pala pagdating doon. So magantay-antay tayo dito ng booking para hindi naman lugi tayo sa gasolina na andar tayo ng andar, no? Doon tayo sa kabilang part para hindi naman nakakaabala sa mga residente dito. Kasi nandun ako sa corner eh nakakahiya naman kapag doon tayo nag-standby sa corner. Kapag may lumikong malaking sasakyan is hindi na sila makakaraan kasi nga nandun tayo nakahambalang. Yun, no? Wala akong maihian, so bahala na, mamaya na lang kapag may pasahera tayo. So nandito tayo sa bayan ng Dasmariñas. Di ko lang kung ewan ko kung bayan talaga to ha. Malapit to sa may Paliparan ba? I don't know. So magantay-antay lang tayo ng booking dito. Today is Sunday at tanghali na tayo lumabas. Alas 9 pasado na nung tayo ay lumabas guys. Kasi wala naman talagang pasahero sa umaga pa pagka Sabado o Linggo bihira lang. Kasi wala namang mga office, no? Sarado yung mga opisina pag ganun. Kasi mostly pag weekdays, mas maganda, mas maaga lumabas para yung mga papasok sa mga opisina is naiisakay natin. So di ko alam kung anong meron ngayon, bakit ang daming mga pulis, ang daming mga checkpoint. So ewan ko kung anong agenda ngayong araw, bakit ang dami nilang ganyang mga checkpoint. So siguro sa botohan, no? So nandito na ako guys sa Lasal, sa may Dasmariñas, Cavite. So may nakuha tayong booking malapit dito, 1.6 kilometers. Yung malayo ha. Papunta na SM Dasma at naka-saver pa guys, kaya nakakaurat. So hindi ko alam kung saan pa yung ibang route nito, ibang way. Pero dito ako tinuro sa loob ng LA. LA ba yan? Lasal? Tama ba? Tapos may guard dito, hindi ko alam kung papapasukin ako guys.
So dito yung tinurong daan eh. Sir, sa Grab po, dito ako pinadaan. May daan po ba pupunta dito? Sa kabilang yan. Ito yung ano nyo, address. Hindi yan dito, sir. Saan po kaya ang daan yan? Sa kabila. Tusoro niya. Kontakin mo, sir. Kontakin mo yan, sir, kung saan kayo. So dito kasi tinuro ng map Ito eh. kasi, hospital kasi ito. School. Ah, okay. Sorry sir, kasi di ko alam eh. Ah, sige. So yun nga, sabi na nga ba eh, walang daan dito eh. Hanap tayo ng ibang ways. Magwe-waste tayo guys. Waste. So message ko lang din no. Naku, ang layo na magiging pick up natin ito. Pero okay lang. Pa-wait na lang po. Sabi na nga ba eh, walang daan dito. Ayaw pa ako makinig sa instinct ko eh. Oy, bilis! Atras konti! Ako muna! Eh, walang iya. Ang hina ng common sense ah. Sintido ko muna, ang layo na nga naikutan ko. Doon tayo ikot sa kabila guys. Ang layo nga. Ang layo ng ikot ko, gar. Ang layo ng ikot ko. So yan mga kawasak, pupunta tayo doon sa ating pick up location. So hindi tayo pinadaan dito. Ito yung pinakamalapit na way. Pero hinarang tayo. Hospital daw, tsaka school yun. Oo nga naman, tama nga naman na hindi tayo padaanin doon guys. Kasi private na yan eh. Tapos dadaanan mo lang papunta dun sa village na kung saan mo pipick upin no. So hindi naman ultimo Grab ka is pwede ka na kung saan sumuot no. Unless dyan na pick up mo sa loob guys. Dyan sa loob ng school at hospital is yun, baka papalusutin ka nila. Pero pagka gagawin mo lang bypass yung hospital at saka school na yun is hindi ka talaga papapasukin. So no choice tayo kundi humanap na ibang ruta. So ang kagandahan lang is andito tayo sa Dasma, hindi ganong kahigpit dito at hindi gaanong crowded no, para mapuntahan yung ating passenger. So dun pa talaga tayo pinadadaan no. Punta tayo ngayon sa Waze kung saan yung alternatibong daan. Burol main. Sige, doon nga. So doon sa kabila, naggamit ako ng Waze no para magbigay daan kasi kung hindi ka mabigyan ng maayos na navigation ng Grab map kung saan ka pupunta, kung laging dun tinuturo sa pinuntahan natin na yun, is pwede ka magbukas ng Waze. Kiniklik lang naman yan dito guys, yung alternate navigator ba yun? Alternate navigation, ganun. Tapos mamimili ka kung Waze or Google Map. Actually Waze na yung ginagamit ko. Dati ayoko ng Waze, ngayon is mas gusto ko na yung Waze kesa kay Google Map. Si Google Map kasi is hindi siya nagtuturo ng daan. Kunyari nasa Metro Manila ka na bawal dito sa kaliwa, bawal dito sa kanan, pag padiretso ka is tinuturo niya sa iyo. Ano, kunyari sa stoplight na meron pa kaliwa, bawal, ituturo niya sa inyo yung pwede mong madaanan guys. So dito no left turn, no U-turn. So doon pa tayo, mag-U-turn tayo doon guys. Yun lang ang kasamaan. Yun lang ang kaibahan ng ibang ng ibang mapa dito, ibang ruta no, hindi lahat is accessible. Kapag ka binigyan ka ni Grab Map ng ruta is hindi 100% na accessible la. Pero siguro 98% yung accessible guys. Yung 2% lang doon is yung hindi ka pwede makadaan talaga. Yan. Dito tayo galing kanina hindi agad na ibigay yung yung bookings para hindi na tayo nagpaikot-ikot. So padalawang booking guys, nandito na tayo sa SM Dasmariñas, Cavite. So tatambay ako ng konting oras dito. So bago ang lahat is as usual, ihi muna ulit ako. Ihi muna ulit ako guys no. Ang ihiin ko talaga sa bagay kanina kasi uminom ako ng tubig guys. Nung bago ako umihi, yung naihi na ako, uminom palalo ako ng tubig. Kaya ngayon sobrang ihing-ihi na ako. So dito may spot ako ditong iniihian eh. So mga kawasak, kumain lang ako dito sa amin. Nag-uwi ako kanina guys at ako ay kumain no. Ay nasa likod ko lang guys. Mag-a-atras tayo ng kainaman. Papunta ulit SM. So dami pa SM ngayon guys no. So yun mga kawasak, at ako nga ay umuwi. Inabot ako ng alas 11 yata doon sa sa SM Dasma. At ang ginawa ko is umuwi na lang ako kasi kumain ako. May dala naman akong pack lunch kaso nga lang isang init doon kumain. Buhay pa yung aircon. So naisip ko umuwi na lang kasi maaga pa naman, wala pa namang gasinong magbubuk doon sa loob na SM guys no. Kaya ang ginawa ko is umuwi muna ako tapos kumain. After ko kumain, nag-online na ulit ako. Tapos yun, 5 minutes guys, may dumating na tayong booking na papunta naman na SM Lucena ulit no. SM Lucena. SM Dasma ulit guys. So ngayon pipick upin natin. Paatras tayo. Kasi kung pipihit pa tayo matatagalan pa. Mas madali pag paatras. 100 meters at mapipick up ko na to. At mamaya na lang.
So guys, so 'di ba umuwi nga tayo, nalimutan ko naman yung salamin ko, yung sunglasses ko. So yun, yung glass ko mismo yung salamin ko mismo yung naisuot ko. Kasi ito naman pagka nasinaga ng araw is dumidilim na guys, kaya okay din to gamitin. So dito tayo sa SM Dasma ulit. Punasan ko lang yung parang dito pa ata nagpulbo sa likod. Ang weird lang. So PWD pa rin na isakay ko, kaya ang mura lang. Magkano? 100 plus lang oh. Nasa 150 sana yun eh. 1 offer lang. Oh yan, may booking ulit tayo. Sa likod? Parang sa likod to. Nasa likod ba to? Parang nasa likod eh. Hello po ma'am. Hello? Ma'am, nasa likod po ba kayo sa parking lot? Hello? Hello? Po, dito sa may... Hello? Dito po sa may entrance po. Sa main entrance or sa likod po, sa may parking lot? Sa may parking po. Sige po. Ikot lang po ako ma'am. Nandito po kasi sa main entrance sa harap. Sige Okay po. pa. Tingnan nyo guys ha. Yung mapa niya, is nandito yung pick up location, pero yung share location niya nandun sa likod. So kaya kinonfirm ko din. So ngayon, puntahan natin. Pasan ba to? 136, malapit lang oh. Wood State Village, Dasmariñas, Cavite. So yun mga kawasak, puntahan ko lang to. Okay na din, paano? Pang incentives. Pa isa-isang daan eh, makakarami, naka-saver pa, tapos pinaikot pa tayo guys. Oh my god, pero nandito yung pick up location niya ha. So minsan talaga intindihin mo na lang talaga yung mga pasahero mo wala tayong karapatang magreklamo kasi customers is always right. Ika nga no, ikot na naman. Buti medyo sa ulo ko na to guys, yung SM Dasma, may mga pasikot-sikot dito. Yung RDU, yung main entrance, tapos yung parking lot, tapos kung saan ako iikot. Sa araw-araw kong palaging nakakapaghatid dito is medyo nasa ulo ko na. So ngayon ikot lang ako at pick upin ko lang tong ating passenger, Ma'am Trisha. Shoutout sa'yo kung mapapanood mo man to. Pero ako hindi naman nanonood sa ating YouTube channel guys kaya okay lang yan. So yung iba kasi guys, kapag kanyari ito nandun ako sa tapat sa pinaka main entrance, yung iba is kinakancel na pag nakitang nasa likod pala yung pipick upin no, kasi syempre kaysa iikot pa nga naman i-cancel na lang nila. So ako naman, hindi naman ako ganong klaseng tao na na magka-cancel basta-basta. Kung mabait naman kita mo, kausap ko kanina, mukha namang mabait, pero kung barumbado kinakancel ko talaga yan. Although wala pa naman ako nakakancel na ganong naging sistema guys. Kaya ayun, pick upin ko na lang to guys. So saglit lang kakababa ko lang ng ating anong oras ba natin pinick up yun? 11:47 at ngayon ay 12:10. Palagay na 10 minutes 20 minutes lang may 100 na tayo. 136 petot. Ano ba yan? Wala bang malayo-layo dyan? Papunta man lang Imus o Bacoor. Puro SM guys. Isa lang ang hindi natin SM, yung pinakaunang booking natin. Tapos yung padalawa is SM na. Tapos yung patatlo, diba nag-uwi nga ako muna, pa SM din. Tapos ngayon mula SM Lucena, SM Dasma, may inihatid naman ako ngayon. So siguro pag nakakuha ulit ako dito is pa SM na naman. Pero okay lang yan at least meron. Kung pa isa-isang daan naman makakarami din yan. So yan, may baon ako ngayong Jisoo Life. Baon ko yung ating Jisoo Life guys. Yan para sakaling tayo ngayon, mag-aantay ng booking. Like dito is buksan lang natin yung bintana para magka-booking tayo, para magantay ng booking, para hindi sayang sa gasolina. So dito muna ako. Ito na ang pinakaiintay guys, papuntang Alabang. Saan kaya pala daan? Siguro MCX to guys no. So nakakuha tayo booking dito sa Alabang Town Center, Madrigal Avenue, New Alabang Village, Muntinlupa City. So guys, nakakuha tayo ng booking papunta namang Alabang. So papunta na tayo ng Manila guys no. Sa tinagal-tagal ng pag-iintay, makakalayo-layo na rin. Kasi pagka nandito ako sa malapit guys sa apartment is parang hinihila ako sa aking apartment, sa aking bahay. Hinihila ako pa uwi So may message siya kanina So nawala yung message. Besides call-in services and San Jose Aqua Nature water refilling block gate. So yun, pick up na to guys, 100 meters away na lang. So balitaan ko kayo mamaya. Let's go.
Nandito tayo ngayon sa Alabang Town Center, guys, at naiihino naman ako. Ano ba yan? So, kumita na tayo ng 1,027 pero maghahanap tayo ng maiihian, guys. Kasi sobrang ihing-ihi na ako. Wala pa din naman sigurong makukuhang mga pasahero dito. Kasi kakunti pa lang sakyan, babago pa lang silang nagpupuntahan ng mall. So, ang kailangan kong gawin ay humanap ng spot na pwedeng maihian or gasolinahan. Daang hari siguro, guys, no? So, 1:00 ng hapon ang oras natin, guys. Magte-10 na tayo ata nakalabas. Napagpalagay na 9:30, 10:30, 11:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. O, 3 hours mahigit pa lang tayong nakakalabas, guys. Pero meron na tayong 1,027. So, ang kailangan ko lang talaga is makaihi. Tapos pag nakaihi ako, after nun is bakbaka na naman. Bakbaka na naman sa biyahe. So, gusto ko na nga umuwi. Naka 1,000 na ako. Grabe naman. Siguro gas ko dito 300. 58 kilometers pala ang ating natatakbo, ha. Ay, nako, guys. Nakaka ng puson. Ang hirap naman kasi dito sa Manila, eh. Ang hirap ng maihian, eh. No right on red. Yan, Commerce Avenue. Dito tayo. Papunta tayong Daang Hari, guys. May nakita akong gasolinahan doon kanina, eh. Doon kasi ako dumaan kanina. Ay, naku, alas 3 na mga kawasak. So, naglabas tayo ay 9. Chinek ko kanina, 9:11 pala tayo nagkaroon ng pasahero. So, ngayon ay 3:08, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 hours. 6 hours tayong nag-drive, guys. Katabi lang tayo dito. So, guys, 6 hours tayong nag-drive. Tapos, yan yung tinakbo natin, 83.6 kilometers hanggang dito. Tapos, ang kinita natin ay, yan, 1,105. O, diba? 6 bookings, guys. Yesterday 806 lang. O this week 6,469 lang kinita ko. So ganun lang yan. Kung sasagadin ko siguro ng 15 hours, o kita mo 6 hours pa lang, pero pauwi na tayo. Kung sasagadin ko siguro ng 6 hours is talaga makakadami tayo kung pupunta talaga tayo ng Metro Manila. Pero hindi tayo nag Metro Manila, guys. Binigyan tayo ng Alabang. Tapos pagkatapos ng Alabang, umihilang ako. Tapos 1 oras ako doon, wala akong booking. So gumapang ako pabalik ng Imus. So pagdating ko sa Imus, nakapagsakay naman ako Imus to Imus nga lang. Tapos hindi na ako binatuhan hanggang dito sa Dasma. Gumapang na ulit ako after ko doon sa Imus. Then mga kawasaks, 105 plus 30 yung ating kanina tip. It equals to 135. 1,135. Tapos naggas tayong 300. So lahat-lahat kasi is 600. 300 ngayon, tapos 300 yung kahapon. Kasi hindi ako naggas kahapon. Inipon ko na lang, itinabi ko na lang dito, guys. So 600. 135 minus 300, it equals to 18. 8, 9, 10, 11. O nga, 1835. 835. Ano ka 18? 835, guys, ang ating kinita ngayon. Minus 200. It equals to 635. So may net pa tayong 600, guys. Grabe. So yung 200 na minus ko is sa maintenance, guys. Tapos yung hulog is bahala na, pagsasama-samahin ko lang yung mga natitira. Kasi hindi naman ako ganong kagastos sa kung saan-saan. Kaya naiipon ko naman kahit mga tigsi 600, 500 lang yan. Yung natitira is naiuwi ko. So magkano yung ating cash ngayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900. Tapos may 4,273 pa tayo sa ating Grab Pay, sa ating laman ng Grab. Tapos may nakalabas na tayo ng pang maintenance. So all goods pa din, no? May 5,000 pa tayong pera. Sa naaabot yon, parang sa ano lang aabot yun, sa maintenance. Hindi, may pang, kaya tayo na kumukuha ng everyday na 200 is para sa maintenance man lang, guys. Maintenance ng ating kotse. So magpi-PMS na tayo. Siguro 10,000 yung sabi ng ng kasa, pero pina-change oil ko to nun is 5,500 plus 5,000 equals to 10,500. Sa 10,500 odo ko na ito ipapa maintenance. So ngayon is nakaka 9k pa lang tayo. 9,032 ang ating odo, no? So sa 10,500 doon ko na ito ipapa-change oil. Sa kasa pa din siguro, last na pa-maintenance ko na to sa kasa, kasi may lang ako sa ilalim, may check. Parang kapag ka-cold start, guys, tas nilagay mo sa drive, yung sa umaga, sa pag hindi pa ganun kainit yung makina,
pag nilagay mo sa drive tapos nakapreno ka, parang may lumalangit-ngit sa ilalim. Akala ko belt, pero imposibleng sa belt kasi mismong nasa ilalim yung tunog na pinapakinggan ko. So sinabi ko sa kasa, chinek naman nila, sabi nga daw yung naghahawak sa tambutso, basta yun na yun, parang rubber lang siya guys, tapos maluag for replacement na daw. Sabi ko, ano ba yan? Kabago-bago may for replacement na agad. Pero minimal lang naman yung damage na yun. Hindi agad nagawa nun kasi nga wala daw silang stock na pyesa doon nung araw na nagpa-PMS ako. So sabi niya after 1 to 2 weeks tatawagan daw ako para bumalik doon sa kasa at ipagawa yon, at sako pa daw ng warranty yon. So hindi naman ako tinawagan guys, tapos yung ahente is wala din namang kwenta after kong malabasan ako ng unit, is parang wala na siyang kwenta sa akin kahit kaklasiko pa siya. Kaklasiko sa nung college, pero nung after mailabas na yung unit ko is parang wala na. Yun na, end of hindi na ako tinutulungan masyado, hindi na ako binibigyan ng importansya as client niya, no? So yun, kaya ngayong sunod na PMS ko is sa kasa ulit, tapos siguro yun na yung last. Tapos the rest is sa iba ko na ipapa PMS kasi napakamahal talaga sa kasa guys. Ultimo yung huli kong PMS, magkano lang yun? Change oil ko last time is nasa 4,500. O diba, kung sa labas yun nasa 2,500 lang ata or 3,000 yung pa change oil. Change oil lang naman ang ginawa. So mas maganda nga lang dun kasi chinecheck talaga nila lahat. Kaya nga PMS, hindi lang basta change oil, chinecheck nila lahat. So yun lang mga kawasak, malapit na ako sa aking apartment. So bukas daw bibiyahe, Monday bukas kasi nga tambak na tayo ng edit. Tapos bukas ay peace rally ng mga INC, Iglesia ni Cristo. So possible talaga 100% is traffic doon sa lugar na yun. Kaya hindi ko na makabisado yung mga lugar-lugar nila na pag-i-stayan, tapos hindi ko kabisado kung saan ako makakadaan pagka may booking ako. Kaya wag na lang ako bumiyahe kasi 5 vlog yung ating pending na i-edit ko mamaya. Bukas na lang siguro, kaya ko yan maghapon. So yun na mga kawasak, ride safe always and peace out. Bye bye.